Halika, Max. Pumasok ka muna sa loob. Sige, sasamahan pa kita dyan sa loob. Halika. Lorna. Max, wag! Bitawan mo ako! Mahal kita, Lorna. Huwag mo akong yakapin! Max! Lorna. Wag! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Mabuti naman at hindi ka pa gumagala, Max. May tatanong ako sa iyo. Talaga bang ayaw mo nang mag-aral sa koleyo, ha? Ang kulit niyo naman, inay. Sabi ko naman sa inyo, tamad na akong pumasok. Lalo na sa kolehiyo. Ang hirap ang mga aralin dyan. Ay, ganun talaga. Para matuto ka, dapat mong malaman na kinuha mong kurso. Yun nga pang problema, inay. Ayoko nang mag-isip. Tama na po ito. Tapos na ako sa high school. Akala ko ba may madaling trabaho ngayon? Kung wala kang natapos sa kurso, baka hanggang construction ka lang. O kaya pumasok ka na lang sa gasoline boy. Inay naman, gusto ko pang maglibang. Dahil napagod ang utak ko para tapusin yung high school na yan. Naku, Max, ha? Problema ka talaga. Paano lang yung kinabukasan kung hindi ka makaharap ng trabaho mo dahil hindi ka nakatapos sa koleyo? Huwag na kayo mag-alala, inay. Baka ako na po problemahin yan pag may asawa na ako. Sa ngayon, hayaan niyo muna ako na maglibang para maging maganang pakiramdam ko. Ngayon na wala na akong iniisip sa pag-aaral ko. Ay, nako. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kung ayaw mong makinig sa pangangaral ko sa'yo, talagang hindi mo iniisip ang iyong kapakanan. Minsan, saan ka ba nagpunta kagabi? Interesado ko ngayon. Nagkapag-inom ka ba? Hindi ko inilo. Dinala ko yung nililigawan ko. Pero wala akong kapalaran eh. May nobyo na pala siya. Bilang pala eh. Kaya may pag-asa ka pa. Bilisan mo. Huwag mong ipakita. Mahina ka sa mga babae niyan. Ha? Anong ibig mong sabihin, kuya? Gasahin ko ba? Aba, mahirap yan, kuya. Baka makulang pa ako. Hahanap na lang ako ng iba. Ganun ba? Oh, ayan. Tingnan mo yung papalapit din sa atin, ha? Ano bang masasabi mo sa kanya? Ha? Tingnan mo. Wow! Kuya Nilo, quality. Siya bang babaeng yan ang sinasabi mo? Kilala mo ba yan? Hindi. Dadaan lang yan. Siguro may bibili niya sa tindahan. Kaya pag kakataon mo na ito, sabayan mo na at makipagkilala ka sa kanya. Sige kuya, salamat na. Hindi bali. Wala pa tayong mga customer na magpapaayos ng sirang sasakyan nila. Kailangan na maglakad muna ako para hindi niya sabihin na sinasabayan ko siya at hinihintay. Kunwari ay nagpupulitin ako. Ha? Yan, ayan na siya. Miss, saan ka ba pupunta? Pwede bang magkasabay? Diyan lang ako sa may tindahan. O sige, sumabay ka na lang sa akin para may kausap ka sa daan. Salamat, miss ha. Pwede bang malaman ng maganda mong pangalan na singganda ng isang mutya? Ikaw ha, mapagbiro ka naman. Hindi naman ako maganda ha. Sige na, sabihin mo ng pangalan mo. Gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Ganun ba? O sige, ako si Lorna. Ang bahay namin ay katabi ng bahay ni Kapitan. Naku, salamat Lorna ha. Dahil sinabi mo kung saan ka nakatira para madalaw naman kita. Ay, huwag kang pumunta sa bahay namin dahil magagalit ang mga magulang ko. Hindi na pwedeng ligawan ako kasi 15 taon gulang pa lang ako. Ikaw, ilang taon ka na ba ha? 18 na.
Paano yan? Paano tayo mag-uusap kung gusto ko rin na makita ka? Sige. Ibibigay ko sa'yo ang number ko. I-text mo ako Tina, bibili pa ako sa tindahan eh. Teka na, gusto mong sumabay? Sumabay ka na sa akin. Oh, kumusta yung lakad mo? Nagpakilala ba sa yung chika na yun, ha? Opo kuya. Oh. Kaya lang, hindi pa pwedeng bisitahin sa bahay nila eh. Ha? Bakit naman? May nagbabawal ba sa kanya? May nobyo na ba? Ako, ang malas mo naman pinsan. Hindi nobyo ang ibig kong sabihin. Ano? Kundi yung mga magulang niya. Mahigpit sa kanya dahil 15 pa lang siya eh. Ano? Batang bata pa. Akala ko kasi 18 na siya eh. Dahil dalagang-dalagi kung kumilos. Sinabi mong ganyan kuya dahil matangkad siya. Oo nga eh. Ang ganda ng katawan. Nakakagigil eh. Ay, naku, Max. Mag-ipon ka muna bago mo isipin yan. Paano kung mabuntis mo yan? Hindi mo pa kayang buhayin. Magiging pamilya mo yan. Ang bilis naman ng utak mo kuya. Hindi ko pa naman nililigaw. Hindi, nakikipagkaibigan muna ako sa kanya. Baka sabihin niya na wala akong modo. Teka, ano bang usapan nyo? Paano kayo magkikita o mag-uusap? Yan na lang ba sa may tindahan? Hindi kuya. Hindi, ibinigay niya sa akin ang number niya. Kaya magte-text ako sa kanya kung gusto ko siyang makita. Pero sa labas. Magkikita kami ni Lorna ngayon. Kaya kailangan na nakaporma ako para hindi naman niya ako ikahiya. Sa bagay, ang dami yatang humahanga sa kagwapuhan ko. Kaya alam ko na mapapaibig ko si Lorna. Hoy, Max! Saan ka naman pupunta? Pagka gagawa ka ng kalukuhan mo. Ay nako, tumigil ka na. Ang yun naman, masyado kayong nag-aalala. May isip na po ako. Kaya relax lang kayo, mami. Mami ang mukha mo. Ano bang akala mo? Mayaman ba tayo, ha? Oo naman, mami. Pero mayaman tayo sa utang. Tarantado! Huwag mo nga akong tawanan. Hindi biro ang sinasabi ko sa'yo. Kaya magtiro ka na para hindi ako maagang mamatay. Huwag na ninyong isipin yan, mami. Basta alam ko, mas malakas pa kayo sa kalabaw. Sige po, alis na ako. Hoy, Max! Ay, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Hoy! Max! Ay, naku, Diyos ko. Saan kaya pupunta si Max? Ay, nakukonsumi ako sa anak kong yon. Saan kaya pupunta yun? Saan ang punta ng lalaking yon? Kuya Nilo, may pera ka ba dyan? Pwede bang pabali muna? May lakad kasi kami, Lorna eh. Ha? Teka. Ang bilis mo yata. Saan mo babala ka puntahan? Para alam kong bibigay ko na budget sa'yo. Kuwan kuya, manunod kami ng sine. Tapos, magmimerienda sa fast food. Sige, tama na rin siguro yung 1,000. Hindi na nyo mauubos yan. Sana magtapat ka na kagad para hindi ka maunahan ng iba. Oo, Kuya Nilo. Gagawin ko ang lahat para sagutin niya ako agad. Kailangan na gumawa ako ng diskarte para maniwala siya sa akin at magtiwala. Pero huwag kang magpapapikot ha. Dahil kailangan mo nang mag-enjoy sa pagkabinata mo. Dahil mahirap ang may asawa na. Hindi ka naman kagagala. Maniwala ka. Tama ka dyan, kuya. Hindi bale, hindi ko mamadali ng pag-aasawa. Kasi magkagalit si Inay. Lagi niya akong sinasabihan na huwag gumawa ng kalokohan sa mga babae. Talagang nag-aalala si auntie sa'yo. Ayaw niyang mag-asawa ka ng maaga. Sa bagay, may dahilan naman. Alam naman niya na wala ka pang ipon. Tsaka bata ka pa naman eh. Kaya sundin mo lang pa ni auntie. Oh, ito yung pera na pang-date mo. Mag-ingat ka ha. Nauna ko dito sa park na usapan namin ni Lorna. Bakit wala pa siya? Sana dumating na siya. Nakaisip sana ng dahilan para makalabas siya sa bahay nila. Dahil maigpit ang itay niya. Teka, siya na yata yung lumalapit dito sa kinaroroonan ko. Oo nga, siya na nga.
Talagang hindi ako nagkamali. Meron din siyang pagtingin sa akin. Hi, Max! Kanina ka pa ba? Pasensya ka na ha. Hindi ako kaagad nakaalis sa bahay. Nandun kasi si Itay eh. Okay lang yun. Wala nga naman ang paghihintay ko sa'yo. Ang importante ay narito ka. At tinupad mo ang usapan natin. O, kumusta ka na? Alam mo bang namiss agad kita? Uy! Nung isang araw lang tayo nagkita. Tapos, namiss mo na ako. Totoo ba yan? O kaya, nambubula ka lang? Totoo ang sinasabi ko. Cross my heart. Kahit magkasakit yung kapitbahay naming gitera. Ikaw ah, idadamay mo pa yung ibang tao. Baka naman may gusto siya sa'yo. Babae ba o lalaki ha? E ano pa? Di bakla. Uy hindi ako pumapatol sa bakla. Kahit na bigyan pa ako ng limpak-limpak na salapi. Teka. Ganun nating pag-usapan yan. Ang mabuti pa, magmerienda muna tayo. Tapos manunood tayo ng sine. Tara na, Lorna. Para hindi tayo gabihin. O sige, halika na. Oh, Auntie. Napasyal yata kayo dito sa talyer ko. Ano bang kailangan nyo, Auntie? Ay, Juan Nilo, may tatanungin lang ako sa'yo. Tungkol sa pinsan mong si Max. Pumunta ba siya dito, ha? Ay, opo, Auntie. Nagpaalam ko siya dahil may lakad yata. Ay, Bakit po ba, Auntie? Hinahanap mo si Max. sinabi niya sa'yo kung saan daw pupunta ang lalaking yon. Para naman alam ko kung saan siya susundan. Sino ba ang kasama niya, ha? Ang sabi niya sa akin, Auntie, may susundin daw siyang babae. Sinong babaeng yon? Kilala mo ba siya, Nilo? Hindi po, Auntie. Nakikita ko lang na dumadaan-daan dito sa talyer. Pero, ang ganda niya, Auntie, bata pa. Ha? Mga 15 years old lang siya. Ano? Saan daw sila pupunta, Nilo? Sa bayan po, Auntie. Manunod daw sila ng sine. Kaya, hayaan na lang ninyo. Naglilibag lang yung pinsan ko. Naku, hindi. Hindi pwede. Kailangan na sundan ko sila. Dahil ayokong maaga siyang magkapag-asawa. Dahil hindi sapat ang kinikita niya. Hindi pa niya kaya ang magpamilya. Nakakainig naman ang maghintay sa tricycle. Pag nag-iisa ka, kailangan na may kasama ka na sumakay. Gusto ko nang makauwi, pero wala naman akong masakyan pa. Oy, Laika. Saan ka ba pupunta? May hinihintay ka ba? Ay, kayo pala, Kuya Janjan. Naghihintay ako ng tricycle, pero wala pa. Medyo atrasado kasi akong umuwi. Kaya ngayon, ay problema ko tuloy ang sasakyan kong tricycle. Naku, huwag ka mag-alala dahil susundin ako ng aking pamangkin. Kaya makisabay ka na lang sa akin, ha? Naku, salamat po Kuya Janjan. Kung hindi, baka magbayad pa ako ng doble. Kung wala ng tricycle na pupunta doon sa lugar natin. Tama ka, Laika. Siyempre, kapag gabi na, madalang na yung pagpasahero sa tricycle. Kaya hindi na sila namamasada sa gabi. Baka lugi pa sila. Kaya dapat may kausap ng driver para ikaw ay susundin dito. Wala po akong ibabayad na sobra sa pamasahe, Kuya Janjan. Alam po ninyo, maliit lang po ang sahod ko bilang sales lady. Oh, ayan na yung tricycle na sasakyan natin. Dumarating na. Hintay na lang natin dito. Ay, salamat naman. Makakauwi na ako. Naku, nagabihan tuloy tayo, Max. Sana hindi pa umuwi sina Itay at Inay para hindi niya malaman na nagabihan ako. Huwag kang kalala kung kasama mo ako. Hanggang dito na lang ba ako? Aba, walang sindi ang ilaw sa loob. Kung ganun, wala pa sila. Kaya samahan mo ako hanggang hindi pa sila dumarating, ha? Halika, Max. Pumasok ka muna sa loob. Sige, nasamahan pa kita dyan sa loob. Halika. Lorna. Max, wag! Bitawan mo ako! Mahal kita, Lorna. Huwag mo akong yakapin! Max! Lorna. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento.
Talagang ang ganda mo, Lorna. Wag! Wag! Natatakot ako eh. Ha? Dumating na sila. Tama na, umalis ka na. Sayang, dumating na sila. Dito ka na dumaan sa bintana. Dalian mo. Ayaw kong madatnan kanila dito. Sige na, umalis ka na. Oo, sige. Alis na ako. Malas. Pagkakataon ko na sana. Naudlot pa. Tatalon ako dito sa bintana. Ang aso nila. Tatagbo ako. Pagbihira. Hindi na nga ako naka-score. Habulin pa ako ng aso. Malas talaga. Ay, mabuti naman at umuwi ka na. Agtikas talaga ng ulo mo. Ginabi ka na naman na gumala. Mainin na naman ang ulo mo, Mami. Mano po? Huwag mo nga akong matawag-tawag na mami. Teka, sabihin mo sa akin ang totoo. Saan ka galing? May idinit kang babae, ano? Natural na babae, inay. Imposible namang lalaki. Hoy, sira ulo ka, ano? Tinatawanan mo pa ako. Pati no ang pagtatanong ko sa'yo, pinuso pa ka naman. Hoy, tumigil ka na sa ganyang ginagawa mo. Wala ka pang permanenteng trabaho. Pa-extra-extra ka lang doon sa talin ng pinsang mong sinilo. Hindi mo pa kayang buhayin ang magiging pamilya mo. Madali na lang yan, Mami. Huwag kang magproblema para hindi ka tatanda agad. Ay, magtinog ka para hindi ako makonsumi sa'yo. Ang mabuti pa, maghanap ka ng trabaho mo para may gastusin ka para buhayin ang magiging pamilya mo. Hindi yung paligaw-ligaw ang ginagawa mo at pag-date mo. Huwag kayong mag-alala, Mami, dahil makahanap ako ng trabaho. Pag may asawa na ako. Ano? Gusto mong hambalusin kita ng paggatong sa ulo, ha? Para magising ka at malaman mo ang iyong ginagawa. O sige na, kumain ka na. At saka matulog ka na. Huwag ka nang gumala kung si Mission kang anak. Ano bang nangyari sa date niyo ni Lorna, ha, Max? Masaya ka ba? Masaya rin, Kuya Nilo. At alam mo ba na muntik nang may mangyari sa amin? Hindi lang dumating mga magulang niya. Ano? Huwag mo na, Max. Batang-bata pa yun eh. Baka makasuhan ka pa. Paano kung gusto niya? Siyempre, wala akong kasalanan pag nabuntis siya. Pero hindi ko naman siya iiwanan. Talagang pananagutan mo pag nagbungang ginawa ninyo. Sana, huwag mo lang galawin si Lorna. Hayaan mong magingay pa siya sa kanyang pagkakadalagat. At ikaw din, maging masaya ka at hindi mahihirapan pag wala kang asawa. Sige po, Kuya Nilo. Susundin ko ang iyong payo. Alam ko na marami na kayong alam eh. At maganda naman ang iyong payo. Sabagay, tama ka, Kuya. Oo, talagang tama ako. Ayokong mapasubo ka sa maagang pag-asawa dahil mahirap. Alam mo, Lorna, kung pwede lang, iuwi na kita sa bahay namin para makasama na kita. Huwag kang magmadali. Baka pag nagkasama na tayo, mga ilang buwan lang magsawa ka na sa akin. Hindi mangyayari yan, Lorna. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babae na nasa puso ko. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka binobola mo lang ako para maniwala ako sa mga sinasabi mo. Siyempre, hindi ko naman nakikita ang mga ginagawa mo pag nasa bahay ako. Pangako, Lorna. Ikaw lang talagang mamahalin ko habang buhay. Ano kaya kung magsama na tayo? Saka na tayo pakakasal pag nasa hustong gulang ka na. Naku, hindi pwede. Siguradong magagalit sa akin ang itay ko. At ang banta nila sa akin, itatakwil nila ako pag hindi ko sila sinunod. Paano yan? Pag may nagustuhan sila at ipakasal ka sa isang may kaya, o di ako pang nawalan, kaya sige na, mag-live-in na tayo. Hayaan mo, iisipin ko munang mabuti. Baka pag nakuha mo na yung gusto mo sa akin, magiging baliwala na ako sa'yo. Kaya maghintay ka kung kailan ako pwedeng sumama sa'yo. Teka, si John itong palapit dito sa may tindahan na. Tamang-tama. Para siya na lang ang tanungin ko kung ano ang ginagawa ni Max doon sa talyer. Ate anak.
dito pala kayo sa tindahan. Kumusta na ba kayo? Ay mabuti naman at hindi nagkakasakit. Pero sa ginagawa ng anak kong pasaway, baka magkasakit ako. Ha? Eh bakit po? Ano bang ginawa ni Max? Lagi ba siyang napapasamak sa bulok? Ay hindi naman. Kaya lang, ang hilig gumala. Saka, kung sino-sino ang nililigaw ang babae. Ay, teka nga pala. May itatanong ako sa'yo. Ha? Eh ano yun, ate anak? Tungkol saan po ba yan? Ay, gusto ko lang malaman kung araw-araw ay pumapasok sa talyer si Max. Oo naman po, ate anak. Kaya lang, kung walang customer, umaalis naman. At hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil sinasabihan ko naman siya. Ito ang hirap. Kung walang mga paseros, madalang kasi ang pumupunta sa bayan. Dahil karamihan ay walang hanap buhay. Sana, may kasama na akong sasakay para hindi na ako gabihin pa. Aba, Leka. Dito ka na pala. Ano, pauwi ka na ba? Opo, Kuya Jan. Kanina pa ako dito eh. Kaya lang, walang dumarating na pasaheros. Eh, paano naman hapon na? Talagang wala nang darating. Maliban sa mga nag-aaral sa kolehiyo. Kayo, Kuya Jan. Pauwi na din ba kayo? Saan po ba kayo galing? Bumili ako ng mga pyesa na pamalit doon sa mga nasirang pyesa ng sasakyan. Ay, ganun po ba? Kuwan po, Kuya Jan. Susunod po ba kayo ng inyong pamangkin? Baka pwede pong sumabay uli. Total, madadaanan naman yung bahay namin papunta sa lugar ninyo. Oh, sige. Sumabay ka na sa akin pero maghintay muna tayo ng ilang sandali. Dahil may binibili siya doon sa may parmasya. Kaya magkwentuhan muna tayo dito habang naghihintay. Ganito pala ang pakiramdam ng umiibig. Laging masaya, lalo na kapag kasama mo na namamasyal. Buti na lang, hindi pa nahahalata ni inay na may nobyo na ako. Sana naman, hindi nila malaman at walang magmamarites kay inay. Bukas, magkikita na naman kami ni Max. Sigurado, yayakapin na naman ako ng mahigpit nun. Lagi na lang niyang sinasabi na magsama na kami. Pero natatakot naman ako dahil sinasabi nila na mahirap ang may asawa. Sa bagay, nakikita ko naman ang ginagawa ni inay na pinagsisilbihan niya si itay. Ay Max, kailan kaya tayo magiging mag-asawa? Kailan kaya? Aba, Max, nandito ka pa. Akala ko ba papasok ka doon sa talyer? Kuan po inay, tinatamad po ako. Kaya magpapahinga muna ako dito sa bahay. Ay, papaano ka naman asinso? Kung tamad ka laging magtrabaho. Ay, kung sa iba ka pumapasok, siguradong wala ka ng trabaho. Ay, mabuti yung may pinag-aralan para hindi ka gala ng gala. Wala ka namang napapala sa pamasyal eh. Nay naman, naglilibang lang po ako. Kung puro trabaho ang atupagin ko, naku, baka tatanda kong binata na gaya ni Mang Janjan. Hoy, yun ang gayahin mo na hindi sinasayang ang kinikita. Kundi, nag-iipon yon para may magasto sa babae at wala siyang problema kung mag-aasawa na siya. Paano mag-aasawa yun? Hindi po siya gumagala para maghanap. At saka may edad na po si Mang Janjan, ha? Sino pa kayang papatol sa kanya? Hoy, huwag mo siyang husgahan. Baka hindi mo lang alam na may nobya na siya. At mauuna pa na mag-aasawa kisa sa'yo. At ito ang masasabi ko sa'yo ha. Huwag ka munang mag-aasawa habang wala ka pang ipon. Naintindihan mo? Ako, mabuti naman na pumasok ko na, Max. Ang daming gawain dito ngayon sa talyer. Oo nga po Kuya Janjan. Si Kuya Dino, nasaan po ba siya? Pumunta sa bayan at bumibili ng mga pyesa na pamalit. Bakit mo ba siya hinahanap? Kung po kasi, may nakita akong bago na nagtatrabaho dito.
Baka naman pinalitan niya ako. Nako, hindi naman. Eh, siyempre, alam naman niya na hindi ka laging pumapasok eh. Kaya kumuha muna siya ng kasama natin. Ganun ba? Buti na lang at di niya ako inaalis. Kung hindi, wala na akong trabaho. Wala akong pagkukunan ng pang-date namin ni Lorna. Eh, sana naman mag-ipon ka muna, Max. Baka mamaya nga mabuntis mo yung nobya mo. Hindi mo problema ang gagastusin para kasalin niyo kung sakali. Tama yung sinabi mo, kuya. Hindi bale, sisimulan ko ng mag-ipon para hindi ako magka-problema sa pag-aasawa ko. Oh, bakit ka pumunta rito? May sasabihin ka ba? O sige, sabihin mo kung ano yan. At saka umalis ka na kaagad ha. Baka madatnan ka pa ng mga magulang ko dito. Huwag kang matakot. Nandito ko para samahan kita. Alam ko na wala sila dito, kaya ituloy na natin yung naudot na ginagawa natin. Ano? Sira ka talaga. Araw-araw na iniisip mo yan. Walang problema dyan. Nandito naman tayo sa loob eh. Hindi nila makikita ang ating gagawin. Simulan na natin. Huwag mo lang ituloy. Baka madatnan tayo. Huwag kang mag-alala. May inupahan ako na pag dumating ang magulang mo, ay sisigaw lang siya. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Yun. Isang taon na ang lumipas. Pero si Max, may napapansin ako sa kanya. Nakapagtataka. Ilang linggo nang hindi lumalabas ng bahay. Nagtino na rin yata ang damuho. Ay, salamat sa Diyos dahil pinakinggan ang piling ko sa kanya. May humintong tricycle sa harap ng bahay. Sino kaya ang dumating? Baka barkada niya at dadaanan siya para gumala. Ay, hindi pwede. Sasabihin ko na wala siya dito. Sandali lang, nariyan na. Max, ikaw pala. Akala ko nasa kwarto ka. Teka. Max, anong ibig sabihin nito? Bakit may kasama kang babae? Kuwan po, inay. Si Lorna po. Buntis na siya, kaya isinama ko na dito. Ano? Buntis na siya. Ay, Diyos ko. Batang-bata pa kayo. Bakit nagawa niyo ito? Hindi kayo nag-iisip ng mabuti. Dito na po ako titira dahil pinalayas na po ako sa amin nang malaman na buntis na po ako. Ha? Sige. Pumasok na kayo. Ano ba naman kayo? Anong alam ninyo sa pag-aasawa? Parang larulamag? Salamat po sa inyo dahil tinanggap niyo po ako dito. Talagang wala po akong pupuntahan eh. Ay, naku, Max. Talagang papatayin mo ako, no? Paano na ito? Ano bang plano mo? Para sa magiging pamilya mo, ha? Ano? Huwag na kayong mag-alala, inay. Magsisipag po akong magtrabaho para buhayin si Lorna at ang magiging anak namin. Ay, mabuti kung hindi ka magiging tamad. Dahil problema mo yan. At huwag mo akong iisturbuhin. Kalma lang kayo, inay. Ako pong bahala. Kaya wala kayong magiging problema kung iniuwi ko dito si Lorna. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Pasensya ka na, Kuya Nilo. Medyo matagal na hindi ako nagpakita dito sa talyer. Walang problema dyan, insan. Tsaka medyo matumal din ang nagpapaayos yung sira nilang sasakyan. Kaya tama lang na magpahinga ka. Oh, bakit mo naalalang nagtrabaho muli dito sa talyer? Kung kasi kuya, buntis na po si Lorna at iniuwi ko na sa bahay namin dahil buntis na siya at pinalayas ng mga magulang niya sa bahay nila. Ganun ba? Yan ay responsibilidad mo. Si Lorna. Kaya kailangan mo talaga magtrabaho. Sige, walang problema. Bagay, masipag ka naman.
Kaya ayusin mo pagtatrabaho mo dito. Dahil dumarami ng mga customer natin. Mabuti naman kuya. Para kikita po tayo. May swerte yatang dalang pagbubuntis ni Lorna. Oo, Max. Yan ang naririnig ko sa mga magulang eh. Dahil isang anghel daw ang batang kinagbubuntis. Kaya gawin mo lahat para sa magiging anak mo. Opo kay Nilo. Wala namang ibang aasahan kundi ako. Pati ang inay, kailangan din na suportahan ko siya. Dahil matanda na siya. Kailangan lang. Dahil wala na yung itay mo eh. Kaya sa'yo na lang talaga umaasa ng kabubuhay ng nanay mo. At huwag mo siyang pababayaan. Max, pwede ba kitang isama mama pagkatapos ng trabaho natin dito? Ha? Isa na naman tayo pupunta kuya. Eh ngayon kasi hindi ko atupagin ng gumala dahil iba na ang kalagayan ko ngayon. Ano? Bakit ano bang nangyari sa'yo? At sinabi mong iba ng kalagayan mo, ha? May asawa na po ako kuya Janjan. Kaya lang hindi pa kami pwedeng ikasal dahil minor de edad pa siya. Ano? Ay, naku, ikaw talaga. Nagmamadali kang mag-asawa. Alam mo, ako sa tanda kong ito ngayon lang ako nakahanap ng babaeng pagkakasalan samantalang ikaw ang bata mo pa. Teka kuya Janjan. Saan mo ba ako sasama na sinasabi mo? Gusto ko sanang ipakilala yung chicks ko. Ha? Meron ka na rin nililigawan? Oo, meron. Pero nobya ko na siya. Kaya gusto sana kitang isama para maliwala kayo na may plano na ako na pakasalan yung nobya ko. Sige kuya Janjan. Pero sandali lang ako alam mo na may asawa na ako at buntis na. Kaya kailangan na mag-asawa ka na rin para makita mo pang apo mo. Oo, Max. Talagang mag-aasawa na ako para hindi ako mahuli sa biyahe. Ay naku Lorna, hindi pa kayo makakasal ni Max dahil minor de edad pa. At wala pang ipon si Max. Opo, inay. Naiintindihan ko po. Ang importante, hindi ako iiwanan ni Max dahil magkakaroon na kami ng anak. Hindi naman yun gagawin ni Max. Tignan mo, naging masipag sa pagtatrabaho ngayon dahil sa'yo, sa iyong magiging anak. Oo nga po at nagpapasalamat din ako sa inyo dahil tinanggap po ninyo ako at hindi po kayo kumontra sa aming relasyon. Ay Lorna, paano ako kukontra? Mahal ka ng aking anak. Hindi naman pwede na hadlangan ko ang kanyang kaligayahan. Sana maging maayos ang iyong pagsasama ng aking anak para maging masaya at maayos ang iyong pamilya. Sana nga po, inay. At may hihilingin sana ako sa inyo. Tulungan niyo ako at turuan kung paano ang pangangalaga sa bata kung ako ay manganak na. Ay talagang yan ang gagawin ko, Lorna. Para malaman mo kung paano palalakihin ng maayos at sumunod sa magandang asal ang bata para hindi ninyo siya maging problema pag lumaki na siya. Opo, inay. Oh, kumusta ka na Lorna? Kinausap mo ba ang inay para mapalapit ang loob niya sa'yo? Oo, Max. Mabait naman ang inay Hindi gaya ng iba. Pag nagkamali ang anak, dinadamay ang magugang. Hindi ganyan ang inay ko. Maunawain siya. Lagi niya akong pinapagalitan para magtino. Alam mo bang wala akong ginawa? Pag natapos ako ng trabaho sa talyer, gumagala ako kasama ng mga barkada. Ang ibig mong sabihin, inuubos mo ang kinikita mo at hindi ka nagtitira para sa pambili ng mga kailangan dito sa bahay? Hindi naman. Alam ko na walang trabaho ang inay. Siyempre, iniisip ko rin ang para sa aming pamumuhay. Kaya wala akong ipon. Paano ka naman makakaipon? Lagi tayong lumalabas at kung saan-saan tayo namamasyal. Teka, baka pag nagsawa ka na sa akin, pagpapalit mo na ako sa iba. Hindi lang na. Alam mo naman na mahal kita Tsaka hindi ko kaya na palitan ka. Lalo na, magkakaroon na tayo ng anak. Mabuti na yung malinaw dahil iiwanan ka namin ng anak natin kung gawin mong mambabawi ka. Hindi mo na kami makikita. Naiintindihan mo? Ano, Max?
Kailan bang pagpapakasal ninyo ni Lorna? Abay, buntis na pala, pinsan. Hindi pa naman pwedeng pakasal kami kuya. Dahil magsi-17 lang siya. Kaya nagsasama lang kami. Tsaka wala pa akong ipon eh. Ganun ba? Ang gawin mo, unti-unti mag-ipon ka. Lalo na para sa panganganak ni Lorna. Yun sana ang gusto ko kuya Nilo. Kaya lang tamang-tama lang ang kinikita ko rito para sa aming pangangailangan. Di ba yan ang sinasabi ko sa'yo? Na ang pag-asawa ay hindi dapat na biro yan. Abay, talagang mahihirapan ka dahil hindi sapat ang kinikita mo, mahihirapan ka. Tama ka kuya Nilo. Ngayon ko na nararamdaman ang hirap ng may asawa. Hindi ko na magawang makisama sa mga barkada ko. Ang iniisip ko ay may nadagdag na kasama namin ni inay na kakain. Kaya kailangan na may iba kang diskarte sa buhay. Umanap ka ng ibang pagkakitaan para hindi kayo kapusin sa mga pambili ng inyong pangangailangan sa bahay. Oo kuya. At nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil pag kumita ang negosyo mo, ay tinutulungan mo ako at si inay. Oh, bakit Lorna? Ano bang nangyayari sa'yo? Bigla kang napaupo dyan. Nahihilo po ako, inay. At ang bigat ng aking katawan. Kaya, pasensya muna kayo kung hindi ko kayo matulungan. Ay, hayaan mo. Ako na ang bahala sa gawaing bahay. Habang buntis ka, ay baka makunan ka pa. Kung magpapagod ka at magbubuhat ng mabigat. Ganun ba, nay? Hindi ko kasi alam ang hirap pala ng magbuntis. Ang bigat ng katawan pag kumilos. Ay, tama, Lorna. At sasabihin ko na sa iyo ang dapat mong gawin habang buntis ka. Dahil mahirap na. Baka makunan ka. Ha? Ganun po ba? Naku, turuan niyo po ako dahil ayaw kong makunan. Sige, makinig ka at sasabihin ko sa iyo. At ituturo ko ang dapat mong gawin. Dahil wala ka pang karanasan sa pag-aalaga ng iyong pagbubuntis. Ganito ang gagawin mo, Lorna. Oh, kuya Janjan. Kumusta na kayo ng iyong nobya? Kailan ba kayo magpapakasal? Sinabi ko na sa kanya pero ayaw pa eh. Ano? Para siya handa. Ganun po ba? Ang mabuti pa eh. Huwag kang maging mahina. Kailangan na maging mabilis ka para makapag-asawa ka na. May paano naman, Max? May nilirespeto ko siya. Ang gusto ko, malinis siya na hiram ko sa altar. Nako, makaluma na yan kuya Janjan. Magulo naman yung asong ito Diyan ka lang, mamaya pakakainin kita. Hindi ka. Pag hindi ka alerto, baka maunahan ka pa. Di mawawalan ka pa. Ha? Nako, hindi ko kayang tanggapin ang mga mahal ko. Kaya sabihin mo nga sa akin kung anong discarding ginawa mo kay Lorna at nabuntis mo siya kagad. Okay. Makinig ka kuya Janjan. Ganito na lang ang gagawin mo para di na siya lumayo sa'yo. Ito ang paraan kuya Janjan. Siya, sige, at pakakainin ko muna yung aso ko. Gutom na siguro, kaya maingay. Ay, mabuti naman at nandito ka na sa bahay, Max. May sasabihin ako sa iyo. Ha? Ano po yun, inay? May problema ba kay Lorna? Hindi tungkol kay Lorna ang sasabihin ko sa iyo. Kundi ikaw ay makinig ka sa mga bilin ko sa iyo. Para rin sa kabutihan mo ito at sa magiging pamilya mo. Inay naman, hindi na pa ako bata para pangaralan ninyo. Huwag mo nga akong kontrahin. Kailangan ng laging pagsabihan ka para hindi mo makalimutan, di ba? Sige po, inay. Ano bang sasabihin ninyo sa akin? At pakikinggan ko para wala nang marami pang daldal ninyo. Ay, huwag mong sabihin yan sa akin, Max. Totoo naman ang sinasabi ko sa iyo, Eto, Max. Malapit ka nang maging tatay. Kaya magtino ka na. At huwag ka nang sumama sa mga barkada mo. Huwag ka nang kumala, Kaya ng dati. Naintindihan mo? Opo, inay. Alam ninyo pinangaralan din ako ni Kuya Nilo. Kaya huwag na kayong mag-alala. Susundin ko ang payo ninyo. Uy, Max, gumising ka nga. Oh, bakit naman, mahal? Ano bang kailangan mo?
Ayoko na, pagod na ako eh. Kaya bukas lang naman tayo maglabing-labing. Sira ka talaga. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin na... Aray ko. Huwag mo nga akong kurutin. Masakit eh. Ano bang sasabihin mo? Sige na, sabihin mo na dahil antok pa ako eh. Kwan kasi. Gusto ko ng hilaw na mangga. Kaya maghanap ka Ano? Gabing-gabi pa. Sarado ng palengke. Mabuti pa bukas na ng umaga. Hindi. Mamayang madaling araw. Huwag ka nang tumanggi. Sigurado may mga nagtitinda na. Pero pag pumunta ka, huwag kang magtatagal para hindi ako makunan. Sige. Oo na. Basta, hintayin natin ng madaling araw para makapunta ako sa bayan at may masasakyan na ako. Kaya sa ganitong oras, walang tricycle na nagpapasada. Talagang hahanap ako dahil ayokong may masamang mangyari sa ating baby. Pagod na akong maglibot-libot dito sa palengke pero wala naman akong maharap na hilaw na mangga. Saan ako harap ito? Mister, ano bang hinahanap mo? Ang ganda ng babaeng ito. Nakapalda ng maiksi. Ganda. Kanyang mga hitang puti. O ano? Bibili ka ba ng aking tinda? Ha? May tinda ka bang hilaw na mangga? Walang mangga. Ang meron ay papaya. Kung gusto mo bang bumili? Ang ibig niyang sabihin ay ang malulusog niyang dibdib. Pambihira naman ito. Miss Ganda, ako pala si Max. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Laika. Pwede bang tumalaw sa bahay ninyo? Pwede. Kailan ka ba dadalaw? Pala ba ng babaeng ito? Panalo sa akin to. Magandang korte ng katawan. Kaya hahayaan ko muna ang mangga. Ito munang papayang haharapin ko. Ang higpit naman ng hawak mo sa kamay ko. Itiwan mo na. Oo nga no. Pasensya ka na. Hindi ko lang napigilan ng paghawak ko sa iyong papaya. Sa kamay mo pala. Okay lang yan. Basta yung sinabi mo sa akin, ha? Saan bang bahay ninyo para madalaw kita? Max, dito ka na pala. Nadaanan ko si Lorna, naghihintay sa'yo. Oo, Kuya Nilo. Naghahanap pa ako ng pinabibili ni Ate Lorna. Ano? Ate Lorna? Ano? Pero... Sige na, Kuya Nilo. Bibili na ako ng papaya. Bangga ng hilaw pala. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Kuya Janjan, kumusta na kayo? Yung sinasabi mong nobya mo, kailan naman kayo kakasal? Naku, wala pang nangyayaring kasalan nilo. Akala ko, swerte ko na at makapag-aasawa na ako, pero malas ko naman. Anong ibig mong sabihin? Ang buwisit, ang babae yun. Hindi lang pala ako nobyo niya, kundi 4 kami. Naghahanap pa rin siya ng panglima para sa 1 linggo. Nakakainis talaga. Hayaan mo na yun, Kuya Janjan. Ang dami pa namang babae dyan na pwede mong ipalit sa kanya. Kaya tuwing wala tayong trabaho, mamasyal ka. Baka makakilala ka lang ng babaeng talagang kapalit ng babaeng minahal mo na wala namang silbi. Parang wala na akong ganang humanap na ng iba. Baka lukuhin pa ako. Masasaktan na naman ang puso ko. Talagang ganyan. Nakipagsapalaran ka, Kuya Janjan. Hindi yung umaayaw ka na kaagad kapag nabigo ka. Umanang ko ulit. Sige nila. Gagawin ko yung sinabi mo. Kailangan ko na makahanap ng babaeng mapapangasawa ko para magkaroon ako ng anak. Kuya Nilo, pagpapaalam sana ako sa iyo sandali. May pupuntahan lang ko. Ha? Saan ka naman pupunta? Baka puntahan ka naman yung Luna dito, ha? Para alam kong sasagot ko sa kanya. May iniuutos siya sa akin, Kuya Nilo. Kaya bibili ako sa palengke. Ano ba yung pinabibili niya sa'yo? Baka mayroon na sa likod ng bahay namin. Para hindi ka na umalis. May pinabibili na pinaglilihian niya, Kuya. Yung papaya. Sige.
papayagan kita pero bumalik ka kagad dito ha. Baka may dumating na mga suki natin na magpapagawa. Oo, Kuya Nilo. Sandali lang ako. Basta nabili ko na yung papaya at naibigay ko na kay Lorna. Babalik ako kagad dito. Sige Max, basta huwag ka na magtatagal dyan sa palengke ha. Para may kita ka naman sa araw na ito. Baka dagdagan pa. Kuya Nilo, asan po si Max? Kakausapin ko lang sandali sana. Ha? Eh, kaalis lang eh. At nagpaalam sa akin kanina. Pupunta raw sa palengke. Ano? Bakit siya pumunta sa palengke? Ano raw ang bibilhin niya doon? Ano, sinabi ba niya sa'yo, kuya? Oo, ang sabi niya eh, inutusan mo raw na nagpapabili ka raw ng papaya. Ha? Eh, wala naman akong inutos sa kanya na bibili siya ng papaya. Naku, baka kung ano na ang iniisip niya. Eh, wag mo sa kanya. Basta yun ang sinabi niya sa akin, napaalam niya. Eh, siya raw eh, bibili ng papaya. Kaya siya Kaya nagpaalam. pumunta ang Max na yun? Ang pinagtataka ko lang, kuya, lagi siyang sinasabi na nag-o-overtime kayo, pero wala naman siyang binibigay na pera sa akin. Humanda ang lalaking yun. Sinungaling siya. Siguro, may kalukuhan na ginagawa ang Max na yun. Humanda siya sa akin. Aalis na ako dito sa bahay niyo. Ha? Ay bakit Lorna? Nag-away ba kayo ni Max? Ano bang dahilan? Sabihin mo naman sa akin para hindi ko siya kukonsintihin. Nay, alam niyo ba? Niloloko na niya ako eh. May ibang babae siyang kinahuhumalingan. Kung umubuntis ako, ganito ang gagawin niya sa akin. Ha? Ay huwag kang umalis Lorna. Pag-usap mo na kayo ni Max. Huwag akong sino lang yung nagsabi sa'yo na may babae siya. Ay tanungin mo muna siya. Hindi na po, inay. Basta iwanan ko na siya. Nabigyan ko ng leksyon ng lalaking yun. Akala niya siguro, hindi ko siya kayang iwanan. Pakinggan mo naman ako, Lorna. Nakikiusap ako sa'yo. At saka, sabi mo, ay wala kang pupuntahan. Ay magiging kawawa ang bata nga. Isisilang mo kung gano'n. Sana naman, inay. Huwag siyang magsinungaling sa akin. Kung hindi, talagang lalayasan ko siya. Ah, Lorna! Oh, bakit ka pumunta dito, Max? Bibili ka ba ng papaya? Kung pwede sana, hindi ko na bibilhin. Hihingin ko na lang, Laika. Naku naman, ang kuripot mo. Sa bagay, alam ko ng ibig mong sabihin. Kaya, sige na nga, samantalahin mo kasi nag-iisa ko dito sa bahay namin. Ha? Kung gano'n ay ayos, Laika. Max, huwag mo sana akong lulukuhin, ha? Dapat napakasalan mo ko. Baka magbunga ang gagawin natin. Oo, Laika. Akong bahala sa'yo. Huwag kang magkarala. Sige na, huwag na tayong magdaldalan para malasap natin at magkarating tayo sa langit. Talaga? Laika. Laika. Ano ka mo, Kuya Nilo? Si Lorna nagpunta dito kanina at hinahanap niya ako. Naku, nalintikan na. Eh, paano naman kasi? Talagang malilintikan ka sa kanya, kaya humanda ka. Ano mang gagawin niya mamaya sa'yo? Ha? Eh, bakit Kuya Nilo? Ano bang sinabi sa inyo ni Lorna? Basta raw humanda ka na pag-uwi mo. Hindi ka pala inuutusan eh. Para bumili ng papaya sa palengke. Alam mo, may naaamay akong kalukuhang ginagawa mo eh. Naku, wala Kuya Nilo. Hindi, nagpasama lang sa akin kanina yung barkada ko. Baka hindi niya ako payagan eh. Kung sabihin ko na barkada ko ang sasabahan ko. Totoo ba yung sinasabi mo? Huwag mo akong idadamay sa mga kalukuhan mo, Max. Dahil sasabihin ko ang totoo kay Lorna. Ha? Ah, wala akong masamang ginagawa Kuya Nilo. Kaya tulungan mo naman ninyo ako para hindi magalit sa akin si Lorna. Basta magpaliwanag ka sa kanya. Sana nga, maintindihan ka niya. Sana. Ay, Lorna, anak. Sana ay mag-usap kayo ni Max ng masinsinan. Talagang ganyan ang mag-asawa. May away. Pero dapat lang naayusin ninyo para sa inyong anak.
Pero inay, dapat magsabi siya ng totoo. Alam ba ninyo, nalaman ko doon sa iba niyang kasamahan na ang sabi sa akin may overtime. Pero ang totoo, wala po. Dahil natatapos nila ang pag-aayos dahil kunti ang customer na dumarating. Ha? Ay, totoo ba yung sinasabi mo, Lorna? Ay, baka naman binibiro ka ng mga kasama niya para magsilos ka. Hindi po inay. Alam ko na hindi kayang magsinungaling si Mang Janjan. Ha? Si Janjan? Ay, sa bagay, maaring totoo. Kung minsan naman kasi, inaasal niya si Max. Lagi ring sinasabi na may manugang ako. Pero wala naman. Pero pag hindi siya umamin inay, pasensya na po kayo. Talagang bibigyan ko siya ng leksyon. Sige, ikaw ang bahala, Lorna. Kung ano ang iyong desisyon. At hindi mo mapapatawad ang anak ko. Wala naman akong magagawa. Naku, kinakabahan tuloy ako. Parang hindi ko alam kung ano ang dadahilin ko kay Lorna. Bakit naman punta pa dun sa talyer eh? Teka, kailangan na maniwala siya sa ipapaliwanag ko sa kanya. Sigurado na galit niyan. Dahil hindi niya ako nadatnan sa talyer. Ang dami pang tinanong sa mga kasamahan ko. At sinabi nila ang totoo. Kaya lagot ako ngayon. Sana napakiusapan ni Inay si Lorna at pinangaralan. At kung ano man ang paliwanag ko, sana hindi siya magalit. Si Janjan yang masasalubong ko. Saan kaya siya pupunta? Ayan, malapit na siya dito. Janjan, saan ba ang punta mo? Ay, dyan lang po sa tindahan. Ate, kayo naman, saan po ba kayong galing? Ay, pupunta sana ako doon sa talyer para kausapin si Max at pagsabihan. Ha? Akala ko ba umuwi na siya dahil sinabi sa amin na nagpunta si Lorna sa talyer at hinahanap siya. Alam na pala na hinahanap siya ni Lorna. Bakit hindi pa umuwi? Sana sinabi niyang totoo sa amin. Hindi niya siya nabuking. Na iba ang pinupuntahan niya pala. Ano? Kaya may kasalanan siya. Hindi naman niya akalain na pupunta si Lorna sa talyer eh. Hindi niya sinabi sa amin ang totoong pupuntahan niya. Baka raw hindi siya payagan ni Nilo. Ano? Talagang alam na alam ni Max ang gagawin para magpaligay ng babae. May karanasan na kaya siya. Sino kaya sa mga nanliligaw sa akin ang dapat kong pakasalan? Ang mabuti pa, tingnan ko ang kanilang mga trabaho para hindi ako mahirapan. Pag nag-asawa ko, kailangan kong makahanap ng lalaking magbibigay sa akin ng ginhawa para hindi na ako magtinda doon sa palengke. Sawa na ako sa hirap. Inay, bakit hanggang ngayon wala pa si Max? Saan kaya siya pumunta? Ay, alam mo, marami siyang kabarkada. Baka sinama siya at hindi na nakatanggi. Sana nga po inay, na barkada ang kasama niya at hindi ibang babae. Bakit mo naman nasabi yan, anak? May napapansin ka bang pagbabago sa kanya? Hindi pa ba sapat na patunay na sinasabi lagi na may overtime pero wala naman pala? Kung ganoon, baka sumasama na naman siya doon sa dati niyang kaibigan. At kung saan-saan sila gumagala. Ewan ko ba inay, parang may kaba ang dibdib ko eh. Baka iba na ang kanyang ginagawa dahil lagi siyang umaalis ng gabi. Ay, hayaan mo, Lorna. Ako muna ang magtatanong sa kanya para malaman ko kung hindi siya magsisinungaling sa akin. Inay, ganun ba talaga siya nung wala pa ako dito? Lagi na lang ba siyang umaalis kasama ang mga kaibigan niya? Ay, oo, Lorna. Kaya lagi ko siyang pinagsasabihan na magtinuna. Pero ang tigas ng ulo eh. Kaya nang inuwi ka niya dito, ang alam ko, talagang magtitino na dahil magkakaanak na kayo. Pero bumalik na naman sa dati niyang ginagawa nun. Kaya pag hindi siya
umuwi ngayon, inay. Hmm. Talagang lalayasan ko na siya. Ah, Lorna! Iba talagang ganda ni Laika. Pati katawan niya, ang ganda. Parang hindi ko magsasawang makipaglabing-labing sa kanya. Ha? Nandito na pala ako sa harapan ng bahay namin. Nakasarado ang pintuan. Ano kayang dadahilan ko kay Lorna? Tama. Sasabihin ko na may tumawag sa akin. At nag-service ako. Bahala na. Kakatok na ako. Mabuti. At umuwi ka na, matinong lalaki. Ay! Aray ko. Lorna, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ko sinampal? Ano bang ginawa ko, Lorna? Sabihin mo nga. Matagal mo na akong niloloko. Kaya iiwanan na kita. Ha? Nag-impake ka na ng gamit mo? Oo. Binigay ko lahat ng aking pagmamahal sa'yo. Pero bakit ganito ang ginanti mo sa akin? Kinasusuklaman kita! Kinasusuklaman kita! Ang sabi mo sa akin nun, ako lang babae sa buhay mo. Yan pala, may iba ka palang babae. Hindi totoo yan, Lorna. Ako nga! Tama na! Huwag ka lang magsinungaling! Natuklasan ko ng totoo ang hinala ko. Diba? Like ang pangalan ng babae mo? Lorna? O ano? Nagulat ka? Hindi mo akalain na malalaman ko? Para alam mo ha, sinundan kita. Nakita ko na inakbayan mo siya. Niyakap mo, inalikan mo pa. Kung Lorna, pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Huwag na! Dahil hindi totoo ang sasabihin mo. Kaya umalis ka dyan sa pintuan. Aalis na ako. Mula sa araw na ito, putulin na natin ang ating relasyon. Hindi bale. Magkakaanak na ako at walang makikilalang amang anak ko. Lorna, pakiusap. Sandali lang. Lorna! Huwag ka maharang dyan. Umalis ka dyan. Umalis ka! Ay, Max anak, palipasin mo muna ang kanyang sama ng loob. Pamulit, suyuin. At ipangako mo na hindi ka na uulit. Opo, inay. May kasalanan din ako kay Lorna eh. Dahil binalikan ko ang mga barkada ko. Kaya lagi akong umalis ng gabi. Ha? Ay, pagsabi ka ng totoo sa akin, anak. Totoo ba ang hinala ni Lorna sa'yo, ha? Inay, Totoo ba? minsan lang yun. Dahil napasubo ako. Dahil lasing na lasing po ako. Eh, baka naman may nagsumbong sa kanya na naiinggit sa'yo. Kaya siniraan ka kay Lorna. Hindi ko po alam, inay. Pero kung sino man siya, kailangan naggantihan ko siya. Dahil sinira niya ang pagsasama namin ni Lorna. Hindi kaya may nasaktan ka sa mga kasamahan mo. Kaya ibinuking ka kay Lorna ng mga ginawa mo. Wala akong alam na nasaktan ko, inay. Dahil nakikisama naman ako sa kanila. Eh, kailangan na pakiramdaman mo ang mga kasamahan mo sa talyer para malaman mo kung sino ang nagtatraidor sa'yo. Hindi pa ako magpapakita sa aking mga magulang. Dahil sigurado ako na sisisiin lang nila ako sa nangyari sa akin. Na hindi pa ako pinakasalan ng nakabuntis sa akin. Kaya pupuntahan ko na lang ang pinsan ko dun sa Maynila. At alam ko, natutulungan niya ako. Hindi bale, magpapasundo na lang ako dun sa bus pagdating ko ng Maynila. Saka na ako babalik pag nakapanganak na ako. At hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ang Max na yun na nagtaksil sa aming relasyon. Sana maging maligaya sa babaeng pinalit siya sa akin. Pero sa akin, ibubuhos ko na lang ang aking pagmamahal sa aking anak. Inay, pupunta ko kanila, Lorna, para makausap at kung kailangan ay hihingi ako ng tawad sa kanya. Ay, dapat lang, anak. Hindi mo na kasi iniisip kung ano ang magiging kapalit ng ginawa mo. Pero nandyan na yan. Kaya magtyaga kang suyuin siya. Opo, inay. Ngayon ko lang naisip na mahal ko si Lorna. Kaya sana bumalik na siya sa akin. Ay, siyempre babalik sa'yo. Dahil mahal ka rin niya. Eh, siguro, umalis para bigyan ka ng lesyon.
at malaman mo na importante siya sa buhay mo. Tama po kayo, inay. Kung kailan lumayo, saka ko nadaman na kailangan ko pala siya. Talagang ganyan ang buhay, anak. Nagkakamali at nagsisisi sa ginawa. Pero malay mo, naghihintay lang si Lorna na puntahan mo siya. Kaya sige na, anak. Umalis ka na at sundin mo na si Lorna. Opo, inay. Sana unawain ako ni Lorna na hindi ko naman sinadya na saktan ang damdamin niya. Sana maniwala pa rin siya sa akin. Sana po, inay. Abay, sila'y ka pala yung papalapit dito sa talyer. Ano kayang sadya niya dito? Baka sabihin niya sa akin na nagkamali siya ng pinili. Ah, Kuya Janjan, nandito ka? Ang ibig bang sabihin? Dito ka nagtatrabaho? Oo, Laika. Bakit? Ano bang kailangan mo? Sabihin mo. Kung kaya ko hindi naman kita bibiguin, tutulong ako sa'yo. Kuan po Kuya Janjan. Hinahanap ko si Max. Sabi niya, dito siya nagtatrabaho. Nandito po ba siya at pwedeng makausap? Ay nako, pasensya ka na, Laika. Hindi nga pumasok ngayon. Lagi siyang lumiliban sa trabaho. May pagkatamad yata. Totoo ba yung sinasabi ninyo, Kuya Janjan? Nasaan ba siya? Siguro, gumala na naman yon. Kasama ang barkada. Eka, bakit mo ba siya hinahanap? May kailangan ka ba sa kanya? Opo, Kuya Janjan. Hindi na siya dumadalaw sa akin eh. Kaya pinuntan ko siya dito. Kaya pag dumating siya, sabihin ninyo na pumunta ako rito. Kuya Janjan, may iba ba siyang nobya? Anong ibang nobya ang sinasabi mo? Bakit? Hindi ba niya sinabi sa'yo na may asawa na siya? Buntis na ang asawa niya? Ano? Lumayo si Lorna dahil wala siya doon sa bahay nila. At pumunta raw sa Maynila, sabi ng isa niyang pinsan. Malungkot pa lang nag-iisa. Hindi bale, kung ayaw na ni Lorna sa akin, sila ay ka na lang ililibin ko. Masaya rin ako pag kapiling ko siya. Teka, may iban sa harap ng bahay nila. Kanino kayang sasakyan yan? Mabuti pa, kausapin ko siya. Kakatok na ako. Laika, masyado kitang namiss. Oops. Huwag mo akong yakapin. Nandito yung nobyo ko na si Man. Ano? Nobyo mo? Pero paano tayo? Umalis ka na, Max. At huwag ka nang babalik dito. Dahil sa araw nito, ay pinuputol ko na ang relasyon natin. Pero sinabi mo na mahal mo ako, kaya sumama ka sa akin at magpapakasal na tayo. Hindi na pwede, Max. Dahil itatakda na ang aming kasal ng nobyo ko. At ayaw kong maging mahirap ang buhay ko. Laika, mahal kita. Huwag mong gawin to sa akin. Wala na akong magagawa, Max. At isa pa, nagsinungaling ka sa akin. Dahil sinabi ng kasama mo sa trabaho na si Mang Janjan na may asawa ka na at buntis pa. Kaya sige na, umalis ka na. Max, nandyan ka pala sa tabi ng bintana. Bakit ba, anak? Anong nangyari noong pinuntahan mo si Lorna, ha? Nay, nagpunta na raw sa Maynila si Lorna. At hindi nila alam kung saan siya nakatira doon. Anak, huwag ka nang malungkot. Alam ko na babalik siya dito. Kaya, ang mabuti mong gawin, magtrabaho ka at mag-ipon. Para pagbalik niya, ay masusuportahan mo si Lorna at ang iyong anak. Inay, wala nang silbi ang buhay ko kung hindi ko na makakasama si Lorna at ang aming anak. Anak, huwag mong sabihin yan. Nandito pa akong ina mo na nagmamahal sa'yo. Dadamayan kita. Kung ayaw na sa'yo, ano pa ang magagawa mo? Kundi, kalimutan mo na siya. Hindi ko magagawa yung inay. Wala na akong inspirasyon. Kaya hindi na ako magtatrabaho. Dahil wala na sa piling ko si Lorna at ang aming anak. Namimiss ko si Lorna. Miss ko na siya, inay.
Anak, may pag-asa pa. Lalaki ka. Kaya mo siyang palitan. Marami pang babae na masigit sa kanya at magmamahal sa'yo. Kaya lakasan mo ang iyong loob, anak. Lumaban ka. Huwag kang mag-isip ng wala kang silbi. Ipakita mo. Kung kaya niya, kaya mo rin na iwanan siya. Oh, di palitan mo na siya. Oh, ante. Ano bang sadya ninyo? May problema ba? Ay, oo, Nilo. Yung pinsan mo, nawala na ang interes na magtrabaho dahil iniwanan siya ni Lorna. Ha? Ano bang ginawa niya? Nagkukulong ba sa bahay ninyo? Hindi lang yun, Nilo. Halos hindi na siya kumakain. Ay, baka kung mapanog pa siya. Kaya pwede bang kausapin mo at payuhan mo siya? Dahil hindi niya iniintindi ang mga sinasabi ko. Hayaan niyo, ante. Pupuntan ko siya sa inyo mamayang hapon. Marami pa kasi kaming trabaho ngayon dito eh. Ay, oo, Nilo. Basta puntahan mo siya at kausapin ng masinsinan para magising siya sa katotohanan na hindi niya dapat sayangin ang buhay niya. Dahil lang sa isang babae na walang pag-uunawa. Eh sige, ante. Huwag na ko kayong mag-alala. Alam ko na pakikinggan pa rin ako ni Max. Asahan niyo. Tutulungan ko ang aking pinsan sa abot ng aking makakaya. Lorna, nasaan ka na? Kailangan kita sa buhay ko. Nagsisisi na ako sa aking ginawang kasalanan sa iyo. Lorna, saan kita hahanapin? Sana hindi ko na nakilala ang Laika na yun. Isa pala siyang manloloko. Kaya masakit sa akin ang nangyari nito. Dahil iniwan ako ni Lorna. Kaya malungkot na ngayon ang buhay ko. Sana bumalik ka na sa akin, Lorna. Bumalik ka na sa akin. Ay, Max, anak. Kumain ka na. Halos hindi ka na kumakain. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang hindi mo na ako iniisip na ina mo. Paano pa ako makakakain ni Nay? Kung hindi ko rin halos malulong ng kinakain ko. Alam ko na si Lorna na naman ang iniisip mo. Saka, wala na akong balita sa kanya. Huwag mo na siyang isipin, anak. Marami pa naman dyan na mga babae. Wapo ka naman. Kaya madali lang sa'yo ang manligaw at palitan mo na siya. Hindi, Inay. Hindi ko kayang ipalit sa ibang babae si Lorna. Mahal na mahal ko siya. Kaya tulungan ninyo ako, Inay, para Anak, bumalik siya sa nakiusap akin. ko sa'yo. Huwag mo nang masyadong isipin si Lorna. Huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo. Dahil ikaw ang inahasaan ko sa aking pagtanda. Pasensya na kayo, Inay. Kailangan pala na alagaan ko kayo. Dahil ibinangako ko kay Itay na ako ang bahala sa inyo. Pero eto ako na nakalimutan ko kayo. Kaya pasensya na, Inay. Subukin ko na ibaling sa pagtatrabaho para sa ating pamumuhay. Alam mo, anak, kung magmumupok ka lang dito sa bahay, walang tutulong sa atin. Kaya kailangan mong kumilos para sa ating dalawa. Opo, Inay. Kailangan na hindi ako patatalo sa lungkot na nadarama ko. Sana may pag-asa pa na darating sa buhay ko. Sana po, Inay. Buti na lang. Nakaraos na ako sa aking panganganak. Kailangan na wag ako umasa sa pinsan ko. Marami na siyang naitulong sa akin. Nahihiya na ako sa kanya. Kaya, ang dapat na gumastos yung taong yun. Lahat ng pangangailangan ko, siyang dapat sumuporta. Alam nga naman na ako ang naghihirap lang. Hindi pwede. Kailangan na suportahan niya ang aming anak. Pero, paano? Susuko na ba ako kay Mac? Hindi ba niya kami hinahanap? Ano ang gagawin ko? Ano? Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat.
at ipagpapatuloy nga natin. Nakapanganak na ako. Malaki ang utang na loob ko sa aking pinsan na sumorta sa akin habang ako ay buntis hanggang nakapagsilang ako. Hindi na pwede na pahirapan ko pa siya. Ang dapat sumuporta sa aking anak ay ang kanyang ama. Mabuti siya. Walang problema. Kaya kailangan ko ng magdesisyon. Dapat siya ang may responsibilidad sa aming anak. Siya ang magbayad ng lahat ng nagastos ko nang nasa ospital ako, hindi ang aking pinsan. Oh, kumusta ka na, Max? Tingnan mo yan, ha? Kung busy ka sa trabaho, hindi ka makakaisip ng problema. Oo nga, Kuya Nilo. Dahil sa mga payo mo sa akin ay bumalik na ang lakas ng aking katawan. At pati na rin ang isipan ko. Alam mo, minsan, hindi ka dapat na mag-alala sa iyong mag-ina. May pakiramdam ako na babalikan ka niya. Dahil sino man ang susuporta sa bata? Hindi naman siya makapagtrabaho kung walang mag-aalaga sa anak ninyo. Tama ka, Kuya. Sana nga maisip niya ang kapakanan ng aming anak. At unti-unti ay nawawala na rin ang sakit na nararamdaman ko sa pag-iwan sa akin ni Lorna. Basta maghintay ka lang, Max. At manalangin ka na sana iwanagan ng Diyos ang pag-iisip ni Lorna para maging magandang kinabukasan ng anak ninyo. Opo, Kuya Nilo. Nagpapasalamat ako sa inyo at malaking utang na loob ko ang lahat ng kabutihan ninyo na ginawa para sa akin. Siyempre, ayoko naman may masamang nangyari sa'yo. Minsan kita eh. Kaya ginagabayan kita para makapag-isip ka na mabuti para sa sarili mo at kay auntie. Oo nga, Kuya Nilo. Hindi ko na makalimutan na isa sa inay sa sinusuportahan ko. At nagtiis siya habang hindi pa ako nakapagtrabaho. Ngayon ay unti-unti na akong nakakabangon sa aking pagkalugmok sa problema. Nakakaipon na rin ako para sa aming anak ni Lorna. Sana magbalik na sila sa akin. Oh, anak, ang aga mo namang naligo. Maaga ka bang papasok ngayon sa talyer? Opo, inay. Ang daming trabaho kaya kailangan naming maaga para matapos namin lahat ng ayusin na mga sirang parte ng sasakyan. Ganun ba? Ay, salamat naman, anak. At nakapag-isip kang mabuti. Basta isipin mo, malaki pa ang pag-asa mo para maging masaya ulit ang buhay mo, anak. At sa lalong madaling panahon, ay makapiling mo ang iyong mag-ina. Dahil ipinalangin ko sa Diyos na bigyan ka ng pagkakataon para ituwid mo ang iyong pagkakamali. Opo, inay. Salamat din po sa pagtitiyaga ninyo sa akin. Hindi rin kayo nagsawa na payuhan ako. Oo, Max. Yan ay tungkulin ko bilang ina. Kailangan kitang gabayan. Kung naliligaw ka ng landas, nandito lang ako, anak. Habang ako'y nabubuhay, gagawin ko ang lahat para mapabuti ang iyong kalagayan. Nandito na ako sa aming lugar. Mabuti na lang, napatawad na ako ng aking mga magulang. Akala ko, pinabayaan na kami ni Max. Yun pala, lagi raw siyang pumupunta rito para tignan kung umuwi na kami ng aking anak. Sa bagay, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Tiniis ko ang pangungulila ko kay Max para magtino siya. Salamat naman sa Diyos at masipag na nagtatrabaho doon sa talyer. At muntik na raw niyang napabayaan ang kanyang sarili. Pero ang inay niya ang nagkumbinsi para ituloy ang buhay at binigyan siya ng pag-asa na babalik ako sa kanya. Sa bagay, ayoko rin na maging bastardo ang aming anak. Kaya kumbinsihin ko siya na kailangan na magpakasala kaming dalawa. Tama, bukas magpapakita na kami kay Max. Buti naman at tanghalian na. Kuya Jan, halika, sabi na tayong kumain. Max, sana huwag kang magalit sa akin, ha? Dahil binuking kita kay Laika.
Dahil sinabi niya sa akin na magpapakasal na kayo. Nasaktan ako, Max, kaya siniraan kita kay Laika. Wala naman sa usapan namin yun, Kuya Janjan. Bakit siya ba ang sinabi mong nobyo mo? Yun ang alam ko dahil lagi siyang lalamig sa akin eh. Pero alam mo na 4 pala ang nobyo niya. Ano? Hindi ko alam yun. Kala ko ako lang ang sinagot niya. Yun pala, isa ka rin sa naging nobyo niya. Pero, mas mabuti na hindi mo siya pinakasalan, Kuya Janjan. Dahil mukha siyang pera. Hindi dapat pagkatiwalaan. Anong ibig mong sabihin? Kahit ako ay pinutol niya ang aming relasyon. Dahil sabi niya, dumating ang nobyo niyang siman at magpapakasal na sila. Ano? Nakipagkalas din siya sa'yo. Kung ganun, maalas tayong dalawa. Iniwan ng babaeng minahal. Di bali. Umanap na lang tayo ng iba. Inay, sana magpahinga naman kayo. Hindi yung dinayata kayo humihinto sa mga gawaing bahay. Mas gusto kong may ginagawa ako, anak. Saka, hindi naman mabigat ang ginagawa kong trabaho eh. Kaya, huwag kang mag-alala sa akin. Siyempre Inay, ayokong magkasakit kayo. Dahil kayo lamang ang nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Kaya gusto ko, lagi kayong malakas at walang sakit. Hayaan mo, anak. Huwag kang mag-alala sa akin. Dahil nag-iingat ako. Para wala tayong problema. Kahit ikaw sana ay maglibang ka rin. Naku Inay, gastos lang yan. Ang mabuti pa, iipunin ko na lang. At baka maisipan ni Lorna na bumalik kasama ng aming anak. Alam mo, Max, walang trabaho si Lorna. Sino pa ang aasahan niya? Oo nga po Inay. Naku, masaya ako sa sinabi ninyo. Mas lalo akong gaganahan na magtrabaho at mag-ibon para sa aking pamilya. Sana sa lalong madaling panahon ay makapiling ko na ang aking mag-ina. Alam mo, anak, basta taos puso mo ang iyong panalangin, ay ibibigay sa'yo. Ibibigay ang hiling mo sa Diyos, anak. Opo Inay, tulungan ninyo ako na matupad ang pangarap ko na makapiling ulit si Lorna at ang aming anak. Alam mo, Max, lagi tayong siniswerte ngayon. Abay, ang daming nagpapaayos dito sa ating talyan. Ang nasirang parte ng sasakyan nila. Alam mo Kuya Janjan, masaya nga ako eh. At lagi tayong kumikita. Nako, madala akong makakaipon ito para sa aking pamilya. Mabuti ka pa at may aasahan ang pamilya mo. Pero ako, parang hindi na yata ako interesado na magkaroon ng pamilya eh. Kuya Janjan, kailangan mong mag-aalaga sa'yo na asawa at anak pagtanda mo. Mahirap yung nag-iisa ka lang sa buhay. Sa bagay, tama ka. Hayaan mo. Pag wala tayong ginagawa dito, hahanap ako ng babae din na para sa akin dahil naiingit tuloy ako sa iyo. Kapag may nakita ako na talagang sincere sa akin, abay pagkakasalan ko na rin. Totoo yan Kuya Janjan. Kaya sana ay makita ko na rin sa lalong madaling panahon ang aking mag-ina. Bay, bakit kaya hindi mo sila sunduin? Kung alam mong kanilang tinitirahan, ha? Nasa Maynila sila Kuya. Kaya hindi ko masundan. Dahil hindi naman alam ng magulang nila na kung saan siya nakatira doon. Pero lagi ako doon sa bahay nila. Baka maisipan niyang umuwi sa kanyang mga magulang. Mabuti naman at dinadala mo doon sa bahay nila. Baka biglang umuwi yun at magbabalikan na kayong dalawa. Oo Kuya Janjan. Kung nagkabalikan kami, ako na ang pinakamasayang daddy sa ibabaw ng mundo. At magboblood ako. Totoo yan ha, Max. May aasahan ko yan kapag nagkatuluyan kayong dalawa at nagkabalikan ng asawa mo na si Lorna. Aasahan ko yan. May kumakatok. Baka barkada ni Max yan. Tamang-tama at nandito para makapasyal at makapaglibang pa. Sandali lang, nandiyan na. Mano po, Inay? Lorna, ikaw nga ba
Ay, salamat at umuwi ka dito. Matagal nang naghihintay sa'yo si Max. Halika, pumasok ka. Ito na ba yung apo ko? Opo, inay. Pwedeng pakidala yung mga gamit ng bata at saka yung mga pasalubong ko sa inyo. Sige. Ako nang bahala. Teka, at tatawagin ko si Max. Max, anak! Halika! May bisita ka! Dalian mo! Sandali lang po, inay. Nandyan na. Inay, sino po? Lorna. Lorna, salamat. Dumating ka. Max, hindi ko pala kayang kalimutan ka. Mahal kita. May dala kang bata. Ang ibig sabihin, siya lang ating anak. Oo, Max. Alam ko na malungkot ka. Kaya umuwi na kami dito ng anak natin. Ganon din ako. Malungkot din ako nung lumayo ako sa iyo. Alam mo, nagtiis ako. Pero ngayon, bumalik na kami ni baby sa'yo para maging masaya na tayong lahat. Mahal na mahal kita, Max. Mahal na mahal din kita. Lorna. Ito na ang pinakamasayang araw ko, Lorna. Dahil makakapiling na ulit kita kasama ng ating anak. Salamat. Max, ang gusto ko, ang mga nakaraan na malungkot na bahagi ay wag na nating pag-usapan pa. Yun din ang gusto kong mangyari. Para wala nang masaktan sa atin. Ang dapat nating pag-usapan ay yung plano natin sa kinabukasan para sa ating pamilya. Yan naman ang inaasahan ko sa'yo eh. Dapat wala tayong itatago sa isa't isa. Kung may problema, kailangan na pag-usapan ng mahinahon at magkaintindihan, di ba? Oo, Lorna. Kung ano man ang gusto mo, ay susundin ko. Para makabawi ka naman sa mahigit ilang buwan na pagkakalayo natin. Siyempre, dapat mo akong bayaran ng tapat na pagmamahal mo at hindi ka na magmamahal pa ng iba. At alam mo, ang sabi ni Itay at Inay, tayo na raw ang bahala na magpaunlad sa ating bukid para may pagkukunan tayo ng ating ikabubuhay dahil hindi na kaya ni Itay ang magtanim ng iba't ibang gulay at palay sa aming bukid. Ha? Naku, napakalawak yan, Lorna. Di ba may ibang nagsasaka doon? Juan, isinangla ni Itay yun noong nagkasakit ang inay. At ngayon, nasa amin na uli. Nabawi na nila, kaya ipapamana na sa akin. At ikaw ang bahalang magpapaunlad kung anong naiisip mong itanim para umasinso ang buhay natin. Lorna, meron na akong konting ipon. Kaya pag-usapan na natin ang ating pagpapakasal para maging legal na ang ating pagsasama. Ngayon ay kasal na kami ni Lorna at naging maayos ang aming pagsasama dahil pinag-usapan namin ang dapat at hindi dapat na gawin namin sa isa't isa. At masasabi kong napakasaya na ang aming buhay na kasama ang pamilya ko. Sana ay may napulot kayong aral sa buhay. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Max. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.